Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang aking paboritong manugang na lalaki. Nag-iisa kasi yun, si Yog Macan, na magdiriwang ng kanyang birthday this coming July 20. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang ng Crown of Jesus Christ Christian Church doon sa Minuyan proper sa San Jose del Monte, Bulacan, sa pangunguna ng kanilang pastor na si Pastor Robert Kahilig Namol. Nagdiriwang sila ngayon at magkita-kita tayo mamaya ng kanilang ika-11th year anniversary. Happy listening and watching sa mga sumusunod: Georgina Cervantes Tria, Dulce Alicante, Charito Baluyot, Alice Bais, Raquel Erolin, Choli Bulaon, Elaine Mercado, Rosalie Francis, kay Ate J. Enriquez, Ate Ruth Estrada, Coro Manuel, Raquel Cayuni, kay Sister Elsa Francisco, Merly Eliserio, kay Kunang Nini, Edith Paglinawan, Susana Lopez, Felicitas Villedo Pula, Elsa Gonzaga, at kinakumparing Mario at kumaring Helen Pakinggan. Madalas, tayo ay nahaharap sa pamimili. Life is a matter of choice, wika nga. May pagkakataon na tayo'y mahaharap sa pamimili kung saan ang dapat nating lugar na panatilihan o kung saan tayo dapat manatili. Malalagay tayo sa pamimili sa kusina ba o sa paanan ni Jesus? Ito ang magiging paksa ng ating pag-uusap ngayon na ibabatay natin sa Lucas 10:38-42. At dito ay nakita natin ang ginawang pamimili sa kusina, being at the kitchen o being at the feet of Jesus. Babasahin ko po yung Lucas 10:38-42 dito po sa Filipino Standard Version. Lucas 10:38-42. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, pumasok si Jesus sa isang nayon. Isang babae roon na ang pangalay Marta ang malugod na tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. Mayroon siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria, na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa mga sinasabi ni Jesus. Ngunit nag-aalala si Marta sa dami ng gawain, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin ninyo sa kanya na tumulong sa akin. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag sa maraming bagay, ngunit isang bagay lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at ito'y hindi kukunin sa kanya. So, napaka-ganda po ng kasaysayang ito nang dumalaw si Jesus sa tahanan ng magkapatid na Marta at Maria. Ang dalawa'y may pinagpilian. Pinili ni Marta na manatili sa kusina. Pinili naman ni Maria na manatili sa paanan ni Jesus. Ang totoo'y kapwa naman ito paglilingkod. Ngunit sa pagkakataong iyon ay higit na pinahalagahan ni Jesus ang paglilingkod ni Maria.
Hindi naman nangangahulugan na binaliwala ni Jesus ang paglilingkod ni Marta. Nais lamang ipakita rito na importanteng alamin natin kung ang ating paglilingkod ay angkop o relevance, akma o appropriate. Katulad halimbawa ng kasaysayang ito. Si Jesus ay pumunta sa tahanan ng magkaibigan o ng kanyang mga kaibigan, tahanan ng magkapatid na Maria at Marta, hindi upang makikain, kundi upang mangaral. Si Marta ay nangusina, ngunit si Maria ay nakinig. Pagbubod ni Jesus sa verse 42, pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Suriin natin kung bakit sa pagkakataong iyon ay higit na mabuting bahagi ang manatili sa paanan ni Jesus kaysa manatili doon sa kusina upang makinig ng kanyang mensahe. Ano ang mga dahilan bakit mas mabuti yung pinili ni Maria? First, the action in the kitchen is service. The action at the feet of Jesus is devotion. Our service must be dictated by our devotion to Jesus. Kailangang mauna ang kaugnayan kay Jesus bago ang pagtupad ng anumang tungkulin. Relationship building comes first before task giving. Maalala ninyo, nang tinawag ng ating Panginoon ng 12 alagad, hindi naman sila kaagad binigyan ng mga gagawin o tungkulin, kundi ang inuna ng ating Panginoon ay ang pagtatatag ng relasyon o kaugnayan sa kanila. Kaya't ang una niyang panawagan sa mga alagad ay, "Come, follow me." Of course, ang debosyon ay kailangang sundan ng aksyon. Ang debosyong walang aksyon ay walang kahihinatnan. Ang aksyong walang debosyon ay walang kabuluhan. Ngunit ang pundasyon dito sa pinag-uusapan natin ay ang debosyon kay Jesus. Ito ang pagkakaiba ng simpleng social service sa Christian service. Christian service is founded on devotion to Jesus. Kailangang maging Maria muna tayo bago maging Marta. Second, the focus in the kitchen is food. The focus at the feet of Jesus is fellowship. Ang food ay pangkatawan. Ang fellowship ay pangkaluluwa. Mahalaga ang food sa ating physical being at ang fellowship ay mahalaga para sa ating spiritual being. Sapagkat tayo'y physical and spiritual being, kailangang parehas ang ibinibigay nating timbang dito. Ito ang problema. Karaniwan ay mas malaking bahagi ng ating panahon at resources ang iniuukol natin sa food kaysa fellowship. Kaya maraming ngayon ay physically obese, ngunit spiritually malnourished. Kaya't ang hamon sa atin ay huwag nating kaligtaan ang mga gawaing magpapatibay sa ating fellowship with Jesus and fellowship with one another. Lagi nating tandaan ang sinabi sa Hebreo 10:25. Huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sa halip ay palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Third, what is in the kitchen is side dish. What is at the feet of Jesus is the main course. Ang side dish ay maaaring mawala.
Ngunit ang main course ay hindi. Kailanman ay hindi maaaring palitan ng side dish ang main course. Doon sa Juan 6:35 ay sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw." Kahit nasa atin na ang lahat ng karangyaan ng mundo, kung wala sa atin si Jesus, meaningless pa rin ang ating buhay. For it is only Christ who can truly and fully satisfy us. Ganito ang kalagayan ng maraming mga tao sa kasalukuyan. Marami na tayong nabalita ang mga taong mayaman, popular, ngunit nagpatiwakal sapagkat hindi natagpuan ang kahulugan ng buhay sa mga material things. Fourth, there are many distractions in the kitchen, but there is focus at the feet of Jesus. And that focus is what is really needed. Yun ang talagang kailangan. Ganito ang sabi ni Jesus sa verses 41 and 42. "Marta, Marta, nababagabag ka, nag-aalala sa maraming bagay, ngunit isang bagay lamang ang kailangan." Ito ang problema sa ating function-oriented society. Iniisip natin na ang halaga ng tao ay nakasalig sa dami ng kanyang ginagawa, sa dami ng kanyang responsibilities. The more functions a person performs, the more important he becomes. Kung marami tayong ginagawa, ang mahalagang tanong ay ito: lahat ba ng ating ginagawa ay kailangan? Baka naman isa lang ang kailangan. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Marta, maaaring sa dami ng ating ginagawa ay mawala naman ang focus. In Philippians 3:13, Paul said, "But one thing I do." Maaaring ang challenge sa atin ay hindi dagdagan ang ating ginagawa, kundi bawasan ang ating ginagawa upang magkaroon tayo ng focus. In Christian life, ang ginagawa'y hindi binibilang, ang ginagawa'y tinitimbang. Fifth, in the kitchen, there is worry, but at the feet of Jesus, there is peace. Sa verses 39 and 40 ay ipinakita ang pagkakaiba ni Maria at Marta. Ganito ang sabi, mayroon siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa mga sinasabi ni Jesus. Ngunit nag-aalala si Marta sa dami ng gawain. Habang payapang nakikinig si Maria sa mensahe ni Jesus, si Marta naman ay natataranta sa paghahanda ng pagkain. Ang kawalang kapayapaan ni Marta ay lumutang nang magreklamo siya kay Jesus, "Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin naman ninyo sa kanya na tumulong sa akin." Kung tayo'y naglilingkod nang walang debosyon, ang mangingibabaw sa atin sa halip na kapayapaan ay pagkayamot at pananaghili. May mga taong nag-aakala ng mabisang panlaban sa kalungkutan at kasawian ay ang sobrang pagtatrabaho. Ang sobrang pagtatrabaho ay hahantong din sa pagkapagod at panlulupaypay.
Tanging si Jesus lamang ang maaaring makapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ganito ang sabi niya sa Juan 14:27, "Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo." Sixth, what is in the kitchen is fleeting. What is at the feet of Jesus is eternal. Ang mga nasa kusina ay napapanis, nabubulok. Ngunit ang nasa paanan ni Jesus ay mananatili sapagkat ang mga ito'y pangwalang hanggan. Ang sabi ni Jesus sa verse 42, "Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at ito'y hindi kukunin sa kanya." Kailangang matuto tayong mamili sapagkat ang buhay ay pamimili. Kailangang tularan natin si Maria na kung tayo'y mahaharap sa pamimili, pipiliin natin ang mga bagay na pangwalang hanggan, mga bagay na hindi maaring maagaw o nakawin sa atin ng sinuman. Ganito ang tagubilin ni Jesus sa Mateo 6:19 at 20. "Huwag kayong mag-impok para sa inyong mga sarili na mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang bukbok at kalawang ay sumisira at kung saan ang mga magnanakaw ay nakapanloloob at nakapagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi makapanloloob at makapagnanakaw." Mula sa kusina, tungo sa paanan ni Jesus, from the kitchen to the feet of Jesus, ito ang dapat maging tunguhin natin. Maging Maria muna tayo bago maging Marta. Kapag naitatag na natin ang malalim na kaugnayan kay Jesus, maaari na tayong maging kombinasyong Maria at Marta. Tandaan natin, sa kusina ay naruroon ang action, ngunit sa paanan ni Jesus ay naruroon ang devotion. Sa kusina ay food, sa paanan ni Jesus ay fellowship. Sa kusina ay side dish, sa paanan ni Jesus ay main course. Sa kusina ay distractions, sa paanan ni Jesus ay focus. Sa kusina ay worry, sa paanan ni Jesus ay peace. Sa kusina ay fleeting, pansamantala, ngunit sa paanan ni Jesus ay eternal, pangwalang hanggan. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, marami pong salamat sa paalala na kailangan kaming maging katulad muna ni Maria, manatili sa iyong paanan, maitatag ang matibay na relasyon sa iyo, makinig, at pagkatapos ay sumunod, magtrabaho na katulad ni Marta. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kapag kami nahaharap sa pamimili, ay laging piliin namin yung mga bagay na magko-contribute sa katatagan ng aming spiritual life. Piliin namin what is eternal, kung ano ang panghabang panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at
bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.